President Ferdinand R. Marcos Jr. issues executive order to increase salary and benefits of government employees. Si Pangulong Ferdinand R. Magandang araw po sa lahat ng mga government employees. President Ferdinand R. Marcos Jr. issues executive order to increase salary and benefits of government employees. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay naglabas ng Executive Order No. 64 na nagtataas ng sahod ng mga manggagawa sa gobyerno at nagpapahintulot sa pagbibigay ng karagdagang allowance sa mga empleyado ng Estado. Nilagdaan ni Executive Secretary Lucas P. Bersamin sa pamamagitan ng awtoridad ng Pangulo ang Executive Order 64 noong August 2, 2024. Ito ay magkakabisa kaagad pagkatapos may lathala sa opisyal na gazette o sa isang pahayagan na may pangkalahatang sirkulasyon. Given the prevailing economic circumstances, including the erosion of purchasing power due to inflation, there is a need to update the salary and benefits of government personnel in order to maintain a competent, committed, agile, and healthy workforce, thereby promoting social justice, integrity, efficiency, accountability, and excellence, and ultimately translating to increased productivity and higher quality public service, sabi ni Pangulong Marcos. Sa ilalim ng Executive Order 64, ang na-update na schedule ng sweldo ay nalalapat sa lahat ng civilian government personnel in the executive, legislative, and judicial branches, constitutional commissions and other constitutional offices. Ang mga government-owned or controlled corporations, GOCCs, na hindi sakop ng Republic Act 10149, o ang GOCC Governance Act of 2011 at Executive Order No. 150 Series of 2021 at ang Local Government Units, LGU, ay saklaw din ng Executive Order 64. Ang updated na schedule ng sweldo ay ipapatupad sa national government agencies sa 4 na tranches, ang unang tranche sa January 1, 2024, ang pangalawang tranche naman ay sa January 1, 2025, ang ikatlong tranche ay sa January 1, 2026, at ang ikaapat na tranche ay para sa January 1, 2027. Ang Executive Order 64 ay magkakabisa ng retroactive na nangangahulugan na ang unang yugto ng pagpapatupad ay magkakabisa sa January 1, 2024. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong empleyado ng gobyerno ng medical allowance na 7,000 pesos kada taon bilang subsidy para sa pag-avail ng Health Maintenance Organization, HMO, type benefits. Ang Department of Budget and Management, DBM, ay may tungkuling maglabas ng mga patnubay na kinakailangan para ipatupad ang mga partikular na probisyon ng Executive Order 64. Ang kumpletong kopya ng Executive Order ay makukuha sa Official Gazette, kung saan nakasaad ang iba pang mga sagnay, tulad ng pagsasaayos ng sweldo para sa mga tauhan ng LGU at ang pagpopondo, bukod sa iba pa. At narito na po ang nilalaman ng Executive Order No. 64, na napaloob din dito ang updated salary matrix to be implemented in 4 tranches. Halina at ating alamin.
Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat, at kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.